Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta from CCF Communications at kasama natin ang ating speaker at aking discipler na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyong napaka-meaningful na year-end message. Kamusta po kayo, Pastor? By God's grace, okay naman, Jerel. Praise God. So para sa ating question number 1, paano malalaman ng isang tao kung tinatawag ba siya ng Diyos? Wow. Katulad kanina nung pinag-usapan natin sa Sunday message, importante na mag-umpisa muna yun na dapat may personal na relasyon ka sa Panginoon. Kasi sa Bible, pag wala ka pa kay Kristo, spiritually dead ka eh. So paano mo maririnig? Paano mo makikita? Paano mo mababasa? And nakagandahan doon sa pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, in His providence, sometimes may mga makikita tayo, marinig tayong testimonies na hindi natin pwedeng i-deny kasi nangyari sa kanila. May mga pinag-pray sila na simbolo o mga bagay na nakikita nila at nangyayari yun. At nalilid sila dun sa kalooban at pagtawag ng Panginoon. But if you will also consider yung bigat ng Biblia, makikita mo rin doon na sinasabi rin ng Biblia, number 1, it also starts from the desire. Katulad kanina no, kay Jeremiah chapter 20 verse 9, yun ang dagdag lang sa message na sabi niya doon, ayoko na sanang banggitin, ayoko na sanang mag-serve, pero hindi ko mapigilan yung loob ko eh. Hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko at gusto ko pa rin maglingkod. So ganun yun, pagka tinatawag ng Panginoon, nandun yung desire. Of course, yung Bible, importante rin. Basta 2 Timothy 3:16-17, nandun lahat eh. Sufficient ang Bible para ma-equip, ma-train ng isang tagapakasunod ni Kristo para sa lahat ng gawain para sa Panginoon. So maganda rin na bukod sa feelings and sa mga signs na nakikita natin, guided tayo ng Bible. And when you talk about Bible, ang magandang pang-filter naman doon, eto bang gagawin na to o gusto kong gawin? Mamahalin ko ba lalo ang Panginoon? O mapapalapit ba lalo yung ibang tao sa paligid na to? Sa paligid ko para mahalin pa lalo ang Panginoon. Yung mga people in authority rin. Importante rin yan. Romans, nakasulat. Hebrews 13:17. Kahit sa 1 Peter, ang role ng mga people in authority, ginagamit din yan ng Diyos para maging guide natin. Whether discipline or direksyon ng buhay. So, nandyan yung magulang, nandyan yung small group leader, pastor, etc. And siguro maganda rin makita natin yung last two is circumstances. Romans 8:28, all things work together for good. Sa pagtawag ng Diyos, pwede ka, sabi nga ng isang pastor, pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakatakas. And mako-corner ka. Dahil ang Panginoon sovereign eh. Siguro yung last doon, yung kailangan, it would really bring glory for the Lord. Lahat naman ng nasa Bible, yung bearing much fruit sa John 15, it's for God's glory. When you choose life, katulad ng linen cloth, diba? It's for God's glory. Hindi naman binabati lang yung linen na nasa waistline, pero yung mismong nakasuot nun eh, which is ang nagre-represent nun, si God. So parang sa atin, pag ginamit mo yung mga pang-filter na yun, maganda makita natin, okay, ito pala yun. Hindi pa pwedeng isa lang, lalo na yung mga sign lang kasi medyo delikado pag ganun lang yung ginawa natin. Praise God. Napakagandang sagot po nun, Pastor. Para sa ating question number 2, ano kaya ang dapat isipin ng isang Kristiyano kapag nangangamba siya sa kanyang kakayahang sumunod sa tawag ng Diyos? Number 1, praise the Lord at normal tayo. Lahat yun nakakaranas ng pangangamba. Kasi natural sa isang tao na mag-focus sa sarili. Kaya nga isa sa mga kasalanan natin yung pride eh. We are too focused on our self-image. Kaya nalilimitahan tayo. Pero kagandahan lang doon, maganda rin ma-realize natin na ang kalakasan at pagkilos ng Diyos, hindi yun nakadepende sa atin, pero nakadepende sa kakayahan at kapangyarihan niya. And katulad nga nung isang na-share ko kanina, narinig ko lang din sa isang pastor, na sa totoo lang, wala namang special na Kristiyano, special na preacher, o special na misyonaryo, o even small group leader. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo may limitasyon, lahat tayo may pagkukulang, pero praise the Lord dahil naglilingkod tayo pinaglilingkuran natin ng makapangyarihang Diyos na nagsusustain sa atin at gumagamit sa atin para din sa kadakilaan niya. Talagang dependence lang sa Panginoon natin. Praise God. At para sa ating last question, Pastor Julius, sa anong paraan kaya natin maipapakita ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay? In everything, give thanks. Number 1. Di ba? Kung naiintindihan mo na hawak ng Diyos ang buhay mo at isinusuko mo na sa Panginoon ang lahat,
Hindi sinasabi ng Bible na wag ka na magplano, pero sinasabi ng Bible na dapat fully surrendered ka sa Panginoon. So whatever is happening in your life, nagpapasalamat ka. Yung buhay mo, katulad sa Romans 12, dahil naintindihan mo yung gospel, you are a living sacrifice. Yun parang pinapakita mo, Lord, ikaw tumawag, lahat ng meron sa akin para sa'yo. And ang isa pang magandang ma-realize din natin doon is yung araw-araw na pagsunod sa Diyos. Minsan kasi yung aspeto ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako, inilalagay lang natin doon sa pag nangangailangan tayo o pag may sakit na kailangan ng kagalingan without even realizing na even yung pamumuhay natin, sabi sa Galatians, diba, we live by faith in the Son of God. Yung pagsunod natin sa Panginoon, kailangan din natin ng pananampalataya at pagtiwala sa Kanya dahil hindi naman madali ang mga pinapagawa ng Diyos. Kailangan laging wala ang sarili, mamatay sa sarili, maging selfless, unahin ng iba. Hindi po, actually, imposible yun. Kaya kailangan mong dumepende palagi sa Kanya at sa banal na Espiritu. Praise God. Maraming salamat, Pastor Julius, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At magsisimula na naman po ang bagong taon, 2025. At muli ay sisimulan natin ito sa paglapit sa Panginoon sa panalangin. Sa January 6 to 11 ay magaganap ang ating prayer and fasting na pinamagatang Pray to the God of Love and Truth. Tayo magsama-sama gabi-gabi tuwing 7:30 p.m. dito sa CCF Center o sa CCF Satellite na malapit sa inyo. At para po sa wala pang IDC tickets, maaari po kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions na ito sa halagang 1,000 pesos. At para naman sa mga may ticket na, pwede na kayo mag-register ng inyong workshop. Para kumuha ng ticket o mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. Pero teka muna, ang IDC Limited Edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF main lobby, so make sure to drop by. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. Happy New Year and God bless.